Magandang araw mga kaibigan. Sa mga nag-aabang kay Attorney Vic Rodriguez kung tatakbo ba siyang senador sa election next year, ito po mas klarong palatandaan na yung napipintong pagtakbo niya. It's just a matter of time. Nag-post si Third Floor Studio, Your Happy Network, sina Yusek Pamela at Yusek Marlon ito mga alalay, mga assistant ni Attorney Vic nung nasa Malacanang pa sila. Basahin ko yung post. Napipintong, it's just a matter of time. Sabi ni Third Floor Studio. Yan. May picture si Attorney Vic na itinaas ng kamay ni dating Cabinet Secretary Leoncio John Ibasco. So, ito ang post. Independent maisog. Itinaas ni dating Cabinet Secretary Leoncio John Ibasco ang kamay ni Attorney Vic Rodriguez bilang suporta sa napipintong pagsabak sa 2025 midterm senatorial election. Okay. Si Attorney Vic ang pambato ng maisog. Ang tanong na lang ngayon ay kailan siya magtutungo sa COMELEC para mag-file ng Certificate of Candidacy. Abangan. Okay? So, ulitin ko wala pang klarong statement ni Attorney Vic. Yung last statement niya nung nagsalita siya sa Pandesal Forum sa Quezon City 2 days ago, sabi niya, he is considering to run. So ito, galing kay Yusek Pamela at Yusek Marlon, it's just a matter of time kung kailan siya pupunta sa COMELEC para mag-file. Ngayon is, I think, October 6. So, it's either bukas or Martes, yan na nga, ma-formalize na yung pagtakbo ni Attorney Vic bilang senador ng ating bansa. Okay? So, abangan natin. Sana wala nang mga last minute changes. Kasi si PRRD naman may mga post na nagpahiwatig na sa local election na lang si PRRD, either mayor ba, although not yet sure. Marami pa, alam niyo naman, yung mga last minute pakulo ni Tatay Digong, nothing is sure hanggang di natin makita saan siya mag-file. Although, sinasabi niya may cancer. I don't know kung totoo yun. Alam niyo naman yung pakulo. Whatever decision ni PRRD para sa akin is okay lang. Suportahan natin. Mahirap kasi na iwanan nila yung Davao. Baka maagaw ng Nograles. So kung mayor man, okay. Basta, ang siguraduhin lang natin na tatakbo si Attorney Vic Rodriguez na senator para dagdag sa medyo malakas si Senator Bongo and Senator De La Rosa. So kung tatakbo sana si PRRD na senador, siguradong mananalo. So tatlo na sila na tutulong kay BP Sara. So pang-apat itong si Attorney Vic, pang-lima si Congressman Marcoleta. Although siguro independent candidates, kailan I believe magtutulungan ang mga ito. Kita niyo naman yung suporta ni Congressman Marcoleta kay BP Sara, itong atake sa kanya ngayon grabe. So let's pray na hindi na magbago kasi may malaking problema
na haharapin ng ating bansa kapag kulang ang mga senador na may prinsipyo na manalo ngayong 2025 election. Ipinaliwanag na yan ni Atty. Vic sa kanyang statement sa Pandesal Forum yung napipinto na pag-revive sa charter change. Kailangan may sapat na bilang ng mga senador sa 20th Congress para mapigilan yung change of government from presidential to parliamentary. Yan ang isang hangarin ni Atty. Vic bakit siya tatakbong senador. Dapat maprotektahan ang ating konstitusyon kasi wala namang problema ang konstitusyon. Ang problema yung nagpapatakbo, yung governance, pag-implement sa mga programa. And then pangalawa, yung napipintong impeachment case laban kay BP Inday Sara. Kapag ang impeachment is more of a political exercise. Hindi katulad sa korte na ibase yan sa mga ebidensya. Dito hindi. Kung ano yung political inclination ng mga judges o mga senador, most likely doon sila boboto. Kaya dito mo makikita ang taos-puso na hangarin ni Atty. Vic na maglingkod sa bayan para ang tawag nga dyan ma-disenfranchise ang magiging biktima kung magtagumpay ang impeachment laban kay BP Sara ay ang 32 million Pilipinos na bumoto sa kanya. Kaya ito, sasabak siya sa election next year para masigurado na hindi magtagumpay ang charter change at masigurado na hindi ma-impeach si BP Sara para hindi ma-disenfranchise o mawalan ng saysay yung boto ng 32 million Pilipinos. Okay, iparinig ko ulit yung mga katagang binitawan ni Atty. Vic Rodriguez sa Pandesal Forum para dito nyo makikita yung inclination niya na tatakbo siya talaga. So, sana totoo itong post ni Third Floor Studio na it's just a matter of time. Abangan ang pag-file ng Certificate of Candidacy ni Atty. Vic sa COMELEC. Bukas o makalawa. I'm not oblivious to the questions, to the request, to the plea for me to consider leading the charge and consider running for the Senate. I am considering, but I have yet to make a final decision on whether to run or not to run. While I know we're already in midstream of the filing, today also October 4 na. What is the deadline? October 8. October 8. So, midstream tayo, meron pang natitirang 4 na araw. I'm still in the process of consulting well-meaning people and mapapakinggan ko lang din yung kanilang views and thoughts and feel whether the Filipino people are already or ready to have a candidate in a campaign minus the wherewithals of a national campaign, the logistics, the funding, which incidentally I also discussed during my last meeting with President Duterte. And we both agreed na I think if there is really we cannot be oblivious to the request. But let's see, meron pa namang ilang araw na pag-isipang mabuti dahil hindi madaling desisyon, Wilson. As of this very moment, I'm still 50-50. 50-50. It's not an easy decision to make. Yes. It's not an easy decision to make. This whole thing is eating me. I've been consulting, I've been doing a process of discernment, but I tell you, it's not easy. This again, the only reason why I am considering a run for senator is because I know what is at stake in this midterm election.
even our very own democracy is at stake. But it's up to you. Kung handa na kayo sa ganung uri ng gobyerno, piliin nyo yung administrasyon. Pero kung handa kayong lumaban at lagyan natin ng credible and effective opposition ang both houses of Congress, yung upper house, yung Senado, at yung lower house at ang Kongreso, magtulong-tulong tayo and let's bring in good people there, honest people there, who will be championing itong paglaban sa transitioning from presidential to parliamentary at yung sinasabing napipintong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, because that in effect will be disenfranchising the 32 million Filipinos who voted for her. Hindi ho si Sara ang mabibiktima rito pag ito hinayaan natin. Si Vice President Inday lamang ang occupant ng posisyon. At ang tunay na biktima dyan ay ang 32 million Filipinos na bumoto kay Vice President Inday Sara. Huwag nating hayaan.